welcome again to another video or another episode na naman about sa ating mga plants. So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ko inalagaan yung aking Monstera na albo from nude. Ayan. And then share ko na rin sa inyo yung aking mga na-collect na mga Monstera adansonii. Guys, alam naman natin na sticker talaga na mag-aalaga tayo ng nude. Lalo na pag mga variegation ng mga plants. Nakuha ko siya mga last week of February yung ating adansonii na albo. Nang ganito lang siya kalaki. Ngayong 2022, nabili ko siya ng 2,800 pesos. Kita ko na lang sa screen natin nung nakuha ko siya yung ating. Ayan, nakita nyo na kung paano lumaki yung ating Monstera albo at saka paano lumabas yung kanilang mga variegation. Habang lumalaki sila, gumaganda talaga yung kanila foliage at saka magaganda yung kanilang tubo doon sa ating vacuum chamber. So, yung cabinet na yan is ginawa ko siyang vacuum chamber. Kasi yan yung nilagyan ko ng mga stocks doon sa aking shop. So, ngayon, wala nang laman. So, nilagay ko na lang siya dito sa bahay. At saka, nagawan ko siya ng paraan na gagawin ko na lang siyang vacuum chamber. So, ayan. So, paggabi, ito, meron tayong grow lights. Diyan ko nilagay yung ating mga Monstera na albo, Monstera na Oria, at saka yung ating ibang mga plants na lalo na pag bagong propagation. Before we start, if you're new here to my channel at kung mahilig naman kayo sa lamat, please don't forget to subscribe my YouTube channel. And then, pakiclick na rin yung ating bell button para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na ina-upload. Now, na-ready ko na yung ating potting mix na ginagamit. Usually, mga tinatanong ng ating mga subscribers at saka sa ating mga viewers kung ano yung potting mix na ginagamit natin. Ayan siya. Composed of rice hull, carbonized rice hull, charcoal, cocoa cubes, and then cocoa pit. So, sa rice hull talaga, maximum talaga is nasa mga 50% yung ginagamit ko. And then, 10% lang or 15% yung cocoa pit. And then, charcoal, 10%. And cocoa cubes is 10%. Ayan. Perlite or pamis, pwede din na mag-add kayo ng mga 5 or 10%. So, kayo na bala kung ilan yung ratio na gagamitin ninyo sa inyong potting mix. Make it sure na marami yung rice hull na gagamitin natin para hindi compact yung potting mix na gagamitin natin or yung soil mix na gagamitin natin. Kasi ito, wala akong hinalo na garden soil. Soil is yung gamit natin. And then, nag-add din ako ng perlite. So, kung meron kayong pamis or perlite, pwede kayong mag-add. So, in-add ko na lang siya para maganda yung aeration ng ating potting mix. Ayan. Then, halo mo lang sila. Then, suot natin yung ating gloves. Okay? Ideal talaga sa pagtatanim, kailangan natin magsuot ng gloves at saka yung any protection na makaprotect sa inyo sa inyong mga kamay. Ayan. And then, yung ating pots na gagamitin. Make it sure na may butas talaga yung pots. And then, lagay ako sa ilalim ng coco chunk. Ayan. Then, lagay tayo ng ating potting mix. Lagyan natin yung ating mga Monstera. Ito na yung ating Monstera na nilagay natin sa vacuum chamber. And then, ito naman yung aking propagation na Monstera adansonii variegation. So, minsan din tinatawag nilang ito Monstera na mint variegation. Ito yung ginawa ko dito. Water propagation siya at saka meron siyang ilagay akong mga pebbles dyan or yung tinatawag nilang ika. Ayan. And then, naglagay ako ng tubig. Ayan. Ganito siya. Ayan, oh. Kikita niyo yung roots papunta sa ilalim. Ayan. Tapos, ganyan yung ginawa ko. Next natin gagawin ay ita-transfer natin yung ating Indovar na Monstera adansonii dito sa ating maliliit na pot. Ayan. Ayan natin siya.
lagay tayo ng stick. Okay? Para hindi mag-move. Okay? Then, ito din. Tapos na tayo maglipat ng ating mga monstera na Adansonii. So, ito na yung ating monstera na endowment or tinatawag din nila monstera mint na variegation. Ayan siya. Napakaganda ng kanyang variegation, guys, kasi combination siya sa yellow, green, at saka medyo din may konting splash na white. Ayan, kaya tinatawag siyang mint. Yung ating napropa, water propagation. Ayan, naripat na rin natin siya. And then, ito yung ating napropa na Monstera aurea. Ayan, napakaganda niya. Combination siya sa yellow at saka green color. Ayan. And ito naman yung ating Monstera albo. Ayan. Combination siya sa white and green color. Ayan. So, ito na sila. So, after nito, lagay muna natin siya sa shaded area. Hindi babalik din sa ating vacuum chamber. So, gagawin natin, lagay ko lang siya dito sa ilalim. So, after 2 days, saka ko na siya introduce sa ating grow lights. Ayan. And maglagay ako ng basin sa ilalim na may kunting tubig para ma-maintain yung humidity, and then grow lights. Lalagay natin siya ng grow lights. Ayan. Ito naman yung ating monstera na local. Ayan. Umami na to, saka ko na siya ilagay sa pole kasi the more na lalaki yung kanyang dahon dun sa dulo. So, ito yung ating local. Gumawa ko ng vlog dyan. So, pwede niyo balikan yung ating video na yun. Lagay ko na lang dyan sa ating screen or sa ating description box. Basic care tips na pag-aalaga ng ating mga Monstera Adansonii. So, regarding sunlight, gustong-gusto nila ng bright but shaded area lang. Nandito sila sa loob ng bahay, okay naman sila. Nakakuha din sila ng enough light dito. Hindi enough yung sunlight na nakukuha nila. Pwede kayong gumamit ng grow lights. Meron akong grow lights ito, so paminsan-minsan ko rin ginagamit para hindi din gastos sa kuryente. At saka sa pag-water naman sa kanila, twice or thrice ako nag-water sa kanila every week. So, i-check lang natin yung kanilang yung potting mix nila. Yun yung hayaan na ma-super dry talaga yung potting mix or soil nila. Diligan na natin sila. Regarding fertilizer, yung ginagamit ko sa kanila is Osmocote, Nutricot, at saka minsan gumagamit din ako ng Urea Lab. Lalo na dito sa ating local na variety ng ating Monstera Adansonii. Pero so, huwag tayong gumamit ng urea dun sa ating mga may variegated na plants. Lalo na dito yung mga Monstera na Adansonii. So, mas maganda sa kanila na yung Maxicot na fertilizer para talaga siya sa mga may variegation na plants. Ayan. So, regarding humidity, sa loob ng bahay, meron akong ginagamit na humidifier dito sa loob. So, ito naman sila is nandito sa loob ng ating vacuum chamber. So, nakokontrol yung humidity, nakokontrol yung kanilang moist doon sa loob ng ating vacuum chamber. Kaya, maganda yung kanilang tubo doon sa loob. So, ayan siya, guys. Kaya, update ko na lang kayo pag mas dumami yung kanilang mga dahon ng ating mga bagong kariripat na mga monstera. Hi! Hi! Flex ko muna yung aming Chanel. Ayan. Malaki kasi yung mga aso namin. So, ito lang yung aming aso sa loob ng bahay. But, make sure pala guys, huwag ninyo hayaan na mapalapit yung mga monstera ninyo doon sa ating mga pets. Kasi, alam niyo na, iwas din sa toxic at saka sa poison ng makukuha nila doon sa ating mga halaman. Iwas ang mga pets at saka mga kids. Huwag natin silang hayaan na maglaro doon sa ating mga plants. So that's all for now, guys. Sana may napulot na naman kayo tips kung paano natin alagaan yung ating mga halaman, lalo na doon sa ating mga Monstera na Adansonii. So, sana may natutunan kayo. So, shout out po sa lahat ng ating mga subscribers at saka sa ating mga new subscribers. Ayan. So, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Bye! Ingat kayo palagi! Bye!
ayan, ito na yung ating Monstera Adansonii ay na Indonesian variegated. Ayan, as you can see, oh, nagyayelo at saka green. Iba siya dun sa ating local na ating Monstera na Adansonii. So, ang gagawin natin, nalagyan natin siya ng pool. Dito na natin siya nilagay sa ating pool. And then, lagyan natin siya ng port.